Naglaan ng Iran ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga underground na lungsod na imbakan ng misil. At yung mga bombang pangwasak ng bunker na nakikita mo sa iyong screen, ayan, yung bilyon-bilyong dolyar na yon ay nasusunog na ngayon. Kaya nagbabala ang presidente ng Iran tungkol sa posibleng pagbagsak ng ekonomiya. Alam ng rehimen na laban ito para sa kanilang kaligtasan. Isa lang ang ibig sabihin nito. Mas malala ang sitwasyon kaysa akala ng lahat. Sana ginamit lang nila ang perang yon sa ibang bagay. Pero hindi nila ginawa. Ngayon, ang rehimen ay nahaharap sa isa sa pinakamalaking problema nila. Heto ang ulat. Direktang nagmula ito sa Pangulo ng Iran na nagbabala sa mga commander ng IRGC tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya habang silang nagpapatakbo ng digmaan. Lalong lumalala ang sitwasyon kahit nagkakaroon na ng tensyon sa pagitan ng Pangulo ng rehimen at ng hepe ng IRGC na siyang nagsisigurong makakabalik ang Iran. Sinasabi ng Pangulo na hindi gumagana ang paraan ng IRGC. Tutol siya sa pag-atake ng Iran sa ibang bansa sa Gulpo at sa pagpapalala ng digmaan. Baka may naalala ka ngayon. Isang linggo, matapos magsimula ang digmaan noong Marso, 7 personal na humingi ng paumanhin ng Pangulo sa mga bansa sa Gulpo sa mga pag-atake ng Iran. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa ating mga karatig bansa na inatake ng Iran. Dahil sa matinding pag-atake, nawala sa amin ang aming kataas-taasang pinuno, kababayan, at mahal sa buhay. Nang mawala ang mga komander, nagsagawa ang sandatahang lakas ng operasyon at buong lakas na ipinagtanggol ang bansa. Wala kaming balak umatake sa mga kalapit na bansa. Tulad ng sabi ko, sila ay mga kapatid natin. Dapat tayong magkaisa at magtulungan para sa kapayapaan. Inaprubahan ng pansamantalang konseho ang desisyon kahapon. Ipinabatid sa ating puwersa na bawal na silang umatake sa kalapit na bansa maliban kung may pag-atake sa Iran sa kanilang teritoryo. Ngayon, mas malinaw sa atin kung bakit iyon ginagawa ng Pangulo. Alam niya ang posibleng mangyari sa ekonomi ng Iran at sinusubukang maagapan ito. Agad tumugon ng IRGC sa paghingi niya ng paumanhin at pinilit siyang bawiin ang pahayag. Naglabas si Ali Rahlazani ng mensahe na nagsabing hindi humihingi ng paumanhin ng Iran sa kahit ano. Ang rehimen ay lumalaban para sa sarili nitong buhay at patuloy nitong tatamaan ang kahit anong humaharang sa daan nito. Ngayon, gaya ng alam ninyo, mabilis na mabilis ang takbo ng digmaang ito. Marami sa atin, pati ako, ay hindi talaga gaanong napag-isipan kung bakit humingi ng paumanhin ng presidente ng Iran at bakit siya napilitang agad itong bawiin. Dahil sa dami ng nangyayari, wala na tayong oras mag-isip pa. Alam na natin na lumalala ang mga problema araw-araw. Sinisigurado niyong makahanap ng paraan para mapababa ang tensyon sa digmaan at maprotektahan ang ekonomiya ng Iran para hindi bumagsak. Kung titingnan lang natin ang mga numero, maintindihan natin kung bakit hirap na hirap ang Iran. Sa kasamaang palad, ang pinakabagong datos na meron tayo tungkol sa ekonomiya ng Iran ay mula pa noong 2024. Hindi ito ang pinakabago, pero ito ang pinakabago na meron tayo. Noon, halos 25% ng GDP ng Iran ay mula sa pag-export ng langis. Hindi na umaagos ang langis na yon dahil sa blockade ng IRGC. At meron pang karagdagang 5% ng ekonomiya ng Iran na umaasa rin sa pag-export. Maring produkto, bakal, o iba pa ito. Hindi ko alam ang detalye. Pero alam natin na ang 5% bahagi na mula rin sa pag-export ay nawala na rin ngayon. Hindi lang tangker ang hindi dumadaan sa kipot ng Hormuz, pati container ship. Dahil dito, nawala ng kitang ekonomiya na dati nilang inaasahan. Ang mga numerong ito ay mula 2024 at lumala pa ang sitwasyon noong 2025. Umabot sa 40% ang inflation noong nakaraang taon at walang paglago sa ekonomiya. Mas mataas ang kawalan ng trabaho ng kabataan kaysa sa China. Kaya nagkaroon ng protesta noong Disyembre 2025. Hirap ang ekonomiya, pero inuuna pa rin ng rehimen ang paggastos ng bilyon para sa mga pasilidad ng misil. Ngayong 2024, may isa pang nangyari na di natin napag-usapan. Ang pagkakahalal kay Pangulong Peskazan sa kalagitnaan ng taon. Ngayon, karamihan sa mga problemang kinakaharap ng Iran na yon ay minana niya nang siya ay mahalal. Kaya nung kampanya, plataporma niya ang bawasan ng pag-aaksaya ng gobyerno at pabagalin ang mahal na paggawa ng mga pasilidad militar sa ilalim ng lupa. Pangalawa niyang plataporma ay gawing normal ang relasyon sa kanluran. Gusto niyang maghanap ng paraan para makakuha ng pagluwag sa mga parusa para sa ekonomiya ng Iran at mapataas ang paglago ng GDP para gumanda ang buhay ng mga tao. Nakarelati ang mga Iranian sa planong ito, kaya siya nahalal. Pero gaya ng alam niyo, merong pagpapanggap ng demokrasya sa Iran.
kaya sila may eleksyon. Sa totoo, ang kapangyarihan ay nasa diktador, ang supreme leader. Hulaan mo? Bagamat inihalal siya ng mga tao sa Iran, hindi siya pinayagan ng supreme leader na ipatupad ang mahalaga niyang pulisiya. Walang tiwala si Khamenei sa kanluran. Hindi talaga opsyon ang normalisasyon. Kaya walang pag-alis ng parusa o pag-angat ng ekonomiya ng Iran. Pagbagsak ng ekonomiya noong Disyembre, milyon-milyon ang nagprotesta sa lansangan. Noong panong yon, ang presidente ng Iran ay aktwal na sinisisi ang gobyerno. Ibig sabihin, sinisisi niya ang sarili niya at ang mga tao sa paligid niya kung bakit napakasama ng kalagayan ng ekonomiya. At sinasabi niya na kailangan ng gobyerno na gampanan ng mas maayos ang tungkulin nito para pagsilbihan ng mga tao na dapat nitong pinaglilingkuran. Ngayon, alam na natin lahat kung ano ang sumunod na nangyari. Natakot ang rehimen ng Iran na mawalan ng kapangyarihan, kaya minasaka nila ang 10,000 libong nagpoprotestang Iranian para manatili sa kontrol. Nangyari lang ito noong Enero, pero mula noon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Simula na magsimula ang digmaan isang buwan nang nakalipas, tumaas ng 50% ang presyo ng pagkain sa Iran sa nakaraang 30 araw. Tumataas ang presyo ng ilang pangunahing pagkain bawat oras. Hindi pa nararanasan ang ganitong bilis ng pagtaas. Ngayon, syempre, malaki ang papel ng digmaan sa lahat ng ito. Pero hindi nakakatulong ang rehimeng Iranian sa sitwasyon. Pinatay nila ang internet. Mahigit 70 milyong Iranian ang walang paraan para makagamit ng internet dahil itinuturing ng rehimeng Iranian na banta ito sa seguridad. Kung walang internet, titigil ang operasyon ng negosyo kahit gusto nila. Hindi makaka-order ang pabrika ng kailangan, kaya nakukulang sila sa hilaw na materyales. Kung sakaling makapag-order sila ng isang bagay, hindi rin nila ito agad makukuha dahil ang kumpanyang dapat maghatid nito ay wala ring internet. At ang kumpanyang dapat magpadala ng produkto ay wala ring internet. At syempre, naapektuhan din ng internet blackout ang iba pang aspeto ng buhay ng mga tao. Kakapanayam ng AP Associated Press ang 10 taga-Iran para malaman kung paano nila hinaharap ang digmaan at internet blackout. Ayon sa doktor, dahil walang internet, naipon ang trabaho niya kaya hindi niya natutukan ang paggamot sa kanyang mga pasyente. At sa ganitong panahon, lalo pang dumami ang bilang ng mga pasyente kaysa dati. Hindi niya may prescribe sa mga tao ang gamot na kailangan nila. Hindi rin niya tingnan ang kanilang kasaysayang medikal, kaya hindi niya malaman kung anong gamot ang iniinom nila at kung anong dosage ang iniinom nila. Lahat ng ito ay lalong nagdudulot ng kaguluhan sa panahong hindi ito kaya ng mga doktor at espesyalista. Dahil din walang internet, hindi makapag-order online ng mga tao. Nahihirapan ang mga negosyong karamihan ay online o kahit bahagyang online dahil walang natatanggap na order. Pero bukod pa doon, hindi rin magamit ng mga tao ang kanilang mga digital payment app o ang kanilang mga credit card. Kaya mas dumadami ang paggamit nila ng cash o siguro mas masasabi nating mas ginagamit nila ang cash ngayon. Dahil sa mataas na inflation, tumaas ng 50% ang presyo ng pagkain nitong nakaraang buwan at mabilis bumaba ang halaga ng cash. Nangyayari na ito noon. Nangyayari na ito bago pa man ang digmaan. Pero ngayong panahon ng digmaan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Kaya bago ang digmaan, naglabas ang Iran ng 5 milyong riyal na pera para magamit ng tao sa pagbili ng pangangailangan. Isang piraso lang ito. Alam mo ba ang nangyari? 2 araw lang ang lumipas. Kailangan nilang dagdagan ng halaga o denominasyon ng pera. Naglabas sila ng 10 milyong riyal na pera para labanan ang lumalalang implasyon sa bansa na natalakay na natin dito sa channel. Panuurin ang aming coverage. Nagpiprint ng pera ang Iran na parang wala nang bukas dahil hindi tiyak ang kinabukasan para sa marami. Dahil sa mga misil na tumatama sa mga bangko at sa pagsasara ng pambansang himpapawid, natatakot ang mga Iranian na baka hindi na gumana ang credit card at phone app nila. Ang takot na ito ang sanhi ng malawakang pag-withdraw ng pisikal na pera na kulang na. Tugon ng gobyerno sa panic na ito ang pinakamatapang nilang hakbang. Isang bagong 10 milyong riyal na perang papel ang pinakamalaki nilang naimprenta. Ang makulay na rosas na perang papel na ito ay nagkakahalaga lang ng mga $7. Habang nagsimulang umikot sa sirkulasyon ang mga perang papel, umabot ng ilang blok ang haba ng pila sa mga bangko. May ilan na ilang oras pumila pero aalis na may 30 milyong riyal lang. Hindi man malaki, sapat ito para tumagal sila ng ilang araw kung tumigil ang mga makina. May dahilan ng mga Iranian na mag-alala dahil sa kaguluhan at pagtaas ng presyo ng inaangkat na produkto. Mahigit doble na ang presyo ng pagkain at 47% na ang inflation. Naalala ng tao ang mabilis na pagbagsak ng sistema noon, kaya hindi na sila kampante. Kahit ang disenyo ng pera ay nagpapakita ng hirap ng ekonomiya. Pinalabnaw ng Central Bank ang huling 4 na zero at pinatingkad ang 1,000. Isang tahimik na senyales na balak talaga nilang tangkalin ang mga zero na yon sa pera ng tuluyan. Halimbawa, kung may paparating na pagbagsak ng ekonomiya,
May madaling solusyon ang Iran para mapabuti ang ekonomiya at ang kalagayan ng mga Iranian. At iyon ay buksan lang ang Strait of Hormuz. Ngunit, gaya ng pag-uusapan natin mamaya, nadudulot din ito ng problema sa militar. Sa kabila nito, mukhang unti-unti nang binubuksan ng Iran ang kipot. Bago talakayin ng ulat, paalala lang na i-like at mag-subscribe sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin pagdating sa algorithm. Ngayon, tingnan mo ito. 2 araw na ang nakalipas, inanunsyo ng Ministro ng Panlabas ng Pakistan na pumayag ang Iran na payagang makalabas sa Strait of Hormuz ang 20 barkong may bandila ng Pakistan. Marami pa ring hindi alam, gaya ng kung kanino ang kargamento sa mga barkong ito at sino ang babayaran sa paglabas ng mga barko. Kailangan nating ipalagay na may nakukuha ang Iran, kaya pumayag silang palabasin ang mga ito. Pwede itong tingnan sa iba't ibang paraan. Maaring dahil talagang kailangan ng ekonomiya ito, kaya't medyo niluluwagan ng IRGC ang blockade. O, maaari ring tulad ng sinabi ni Pangulong Trump. Regalo ng Iran sa Estados Unidos ang mga barkong ito. Hindi ako sigurado kung totoo yon. Pero malalaman natin sa mga susunod na araw kapag nakita natin kung saan papunta ang mga barkong ito. Kung makarating sila sa Estados Unidos, baka totoo nga ang ideya ng regalong yon. Na yon, tila unti-unting pinapayagan ng Iran ang ilang barko at tanker na pumasok at lumabas para may pumasok na pera sa kanilang ekonomiya. Kahapon, nakatanggap tayo ng ulat tungkol sa 2 barkong Tsino na pinayagang dumaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, dahil mga barkong Tsino ito, maisip nating papunta ang mga ito sa China at malamang na may dalang produkto o langis ng Iran. Malakas na patunay ito na kailangan ito ng ekonomiya ng Iran. Kaya pinapayagan nilang pumasok at lumabas ang mga barko at tanker. May isang bagay akong hindi pa kumpirmado, kaya gusto ko kayong bigyan ng babala. Ayon sa balita, may banyagang mamamahayag na pinayagang makapasok sa Iran. Sa aking kaalaman, dinala siya ng militar ng Iran sa kahabaan ng Strait of Hormuz para magulat mismo mula sa daanan ng tubig. Sabi niya, may 90 tanker na papasok at palabas ng Iran. Pakinggan ninyo mismo. Pabalik na kami ngayon sa dalampasigan. Binigyan kami ng mas mahabang oras dito kaysa sa inaasahan namin. Sinabihan kaming 20 minuto lang, pero halos 1 oras na kaming nandito. Buti na lang, marami na rin kaming nakita o kahit ano lang ang kaya naming makita mula sa barko. Mabilis at hindi masyadong detalyadong binilang ko lang ang dami ng mga oil tanker at mga barkong pangkarga dito. Ito yung mga nakikita lang ng mata at nabilang ko na may siyam na sa kanila. At alam mo, yung iba ay nakaharap pa Hilaga, yung iba naman ay patimog. Kaya mukhang maraming barkong papasok at palabas, alam mo, malapit sa baybayin ng Iran. Sa anumang kaso, kung sakaling hindi kami mapasabog sa pagitan ng lugar na ito at ng daungan, ito ang magiging ulat ko sa iyo mula sa Strait of Hormuz ngayong Marso 29, 2026. Ngayon, maraming pro-Iran na tao ang nagpapakita na parang kontrolado ng Iran ang buong Strait of Hormuz. Ang sinumang protektado ng Iran ay malayang makalalabas-pasok, pero bawal ito sa may kaugnayan sa Estados Unidos. Madalas nakakalimutan ng mga tao kung ano ang tunay na leverage sa Strait of Hormuz at ang sinusubukang gamitin ng IOGC. Kita mo, nakakalimutan ng mga taong ito na hindi naman talaga direktang umaasa ang US sa kipot na yon kahit kailan. Sa pinakamagandang araw, 1 o 2 tanker lang ang dumaan sa Strait of Hormuz patungong Estados Unidos. Sa totoo lang, kung pagsasamahin natin lahat ng bilang mula 2025, 1% lang ng langis mula sa Strait of Hormuz ang talagang napunta sa Amerika. Mula sa pananaw ng US, hindi sila nag-aalala sa kakayahan ng mga barkong Amerikano na pumasok at lumabas. Sa pananaw ng Iran, hindi pagpigil sa mga barkong Amerikano ang panlaban nila, kundi pagpigil sa lahat ng barko. Kita mo, ang panlaban lang ng Iran ay mataas na presyo ng langis. Kapag umabot na sa punto na nagiging problema na ang presyo para sa mga bansa sa buong mundo, umaasa ang Iran na ang mga bansang ito, mga bansa sa Asia, mga bansa sa Gulpo, mga bansa sa Europa, ay maglalagay ng pressure sa Estados Unidos para itigil ang digmaan na ito. Huwag nating kalimutan ang malaking epekto ng presyo ng langis sa politika ng US. Kahit sino pang nasa White House, ayaw ng mataas na presyo ng langis. Kaya talagang umaasa ang Iran na kung mapapanatili nila ang mataas na presyo ng langis ng matagal, makakapaglagay sila ng presyo sa Estados Unidos. At baka makakuha ng tigil putukan kung saan makakakuha sila ng maraming konsesyon. Kung pinapayagan ng Iran ang pagpasok at paglabas ng mga tanker at tuloy ang daloy ng langis,
bababa ang presyo. Hindi mahalaga kung saan papunta ang tanker. Sina, Asia o Europa. Basta dumarami ang langis sa merkado, bababa ang presyo dahil sa batas ng supply at demand. Ibig sabihin, humihina ang puwersa nila. Ang tanging dahilan kaya hinahayaan ng Iran na makapasok at makalabas ang mga tanker papuntang Pakistan o China. Dahil matindi ang pangangailangan ng ekonomiya, handa silang isakripisyo ang tanging alas, kahit pansamantala, para matyak na may pera ang ekonomiya para mabuhay. Siguro, nauuwi ito sa tanyag na kasabihan ni Napoleon. Kailangan mo ng 3 bagay para manalo sa digmaan. Pera, pera, pera. At mukhang nauubusan na ng pera ang Iran.